That's what I wanted to, gusto ko sana balikan. Kasi talagang sinabi niyang pinanotaryo ko to. Ibig sabihin, nagpunta siya doon sa notary public, siya ang nagpa-notaryo. Anong sinabi niya sa inyo, Congressman Mike? What happened doon sa kanyang pagnotaryo? Talaga bang nanimpa siya? Kanino? Okay. Yung sino yung taon doon, I don't know personally, wala naman ako doon. Pero yun, normal, pumunta siya doon, pinaganon siya, pinasumpa siya, pinirmahan niya, tapos niregister. And alam mo, Pinky, di ba, nagbenta ka ng kotse or nagbenta ka ng bahay. Di ba, papanotaryo natin. Di naman natin alam na doon eh. Di ba, kung minsan nga, hindi mo na nga pumupunta sa notaryo, pinapadala mo lang doon, ipepanotarize mo. Pumunta ka sa Manila, ang daming notaryo, hindi ko alam kung sinong abogado doon. Sa ilalim nga daw ng tulay. Sa ilalim ng tulay, marami. So, ang point ko, hindi ko makita yung ano nila na angulo nila about the notary, but gusto ko yun imbestigahan. Kasi for me, okay, Pinky, just to go back. There is really basis to look into this because if the judge was saying that it's not, hindi niya signature yon, then somebody else, number one, sir, somebody signed on behalf of the judge. Or the lawyer. Sorry, the lawyer. Or many other things that tama nga yung sabi mo, minsan sabi mo yung sekretarya yung pumipirma, hindi ho ba? Maraming scenarios dito na dapat tingnan. Dahil gaya ng sabi mo nga, minsan magbebenta ka ng kotse, eh hindi naman ikaw talaga ang pumupunta. But for something as important as this, mahirap ho kasing iasa ito sa iba. Why didn't you join him? Bakit ho hindi kayo sumama sa kanya? And number two, bakit kay Attorney Espera po siya, Petchy Espera nagpunta? Well, number one, nung nagkaroon kami ng pag-uusap, nung sinabi niya ako na magpapanotaryo, no? So I said, sige, may meeting ako, mauna na ako sa inyo. And then, so I left. Senator Marcoleta left before I did. Pero siguro, difference of 5 minutes. Pagkatapos, nagpunta nga siya dun sa ano na yun, notary na yun, dahil siguro 24/7. Anytime eh. 24 hours eh. Yeah, but sir, nag-usap ho kayo after lunch, hindi ho ba? More or less, natapos kayo 3 or 4 p.m., hindi ho ba? No, natapos kami na very late na, siguro mga 5:30, kasi I had a meeting at 6. So nauna ako. Pagkatapos ng umaga, nagpunta na siya sa Senado. Wala na ako noon. So, in the whole time, hindi yung ginaid mo siya or may kasama siyang lawyer. Kaya nga, ako din natutuwa. Who is his lawyer? Kami lang nag-ayos. Well, Marcoleta was there. Sino ho ang nagbuo ng kanyang affidavit? Tinulungan ko siya din. Di ba? Like, yung kung kwento niya, step by step, inano namin. Ganun lang naman. If you notice nga, hindi naman perfect yung English niya dyan. Hindi naman legal form yan eh. Talaga salaysay. Kung yung kwento niya, inayos lang namin ng maganda, and then we presented it. Nung si Senator Marcoleta nga, in fairness, parang sinasabi niya, oh, parang mali yung Tagalog dito ah. So, o nga. No? Kasi because si Sergeant Gutesa is Cebuano. So, inayos lang namin. Pero, ngayong hapon, and I'd like to thank the Department of Justice, they already said, they sabi po clarified. ni Prosecutor General Richard Fadulion that basically, parang napapalitan, that's not the right word, nung kanyang sinumpang salaysay sa Senado, na-cure nun, parang yung naging problema dito. In fact, yesterday, sir, even former Senior Associate Justice Antonio Carpio said the same thing. Yes, and also the spokesperson, si Attorney Paulo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi rin niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo, doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At yun nga kay Prosecutor Padulyon, klarong-klaro, na yun din talaga yung factual. Pero ako, gusto ko pa rin ba imbestigahan? Kasi Pinky, ang interest ko dyan is to know who is behind the pressure doon sa notaryo to make them say that it's fake, to make them claim in the courts na peke ito. Kasi di ba, it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo gagawin yung ganun? So gusto ko makita, sino ba tulong nasa likod nito, imbestigahan talaga nila. But before they first investigate the substance of what Gutesa said, which is basically consistently lumalabas, nagkumukuha sila ng pera through Mark Texay and Paul Estrada, mula doon sa pera yun na dinideliver sa Valle Verde, nire-repack nila, dinideliver nila sa Horizon, sa bahay ni Saldico, which is yung palang Valle Verde bahay din ni Saldico, at mula sa bahay sa Horizon, sa Shangri-La, dinideliver nila kay Speaker Martin Romualdez. Kasama din dito yung 90 mga sundalo. Dapat ipatawag din ito ng Blue Ribbon Committee na totoo ba to? Ano bang nangyari to? You mean the security aid? Marami, during the discussion, and in fact, Gutesa mentioned this in his affidavit, there are about 90 of them.
Yeah. that are serving as security personnel. On a cycle, no? On Parang on cycle, shifts, rather. yeah, bantay sa mga bahay, and then delivery of money. Delivery ng basura. Okay, ang dami po nung I wanted to ask one by one, sir. So, gusto nyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo ano yun, malicious para sa akin yun. Medyo inaanggulahan nila yun. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally falsified. Congressman Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong pinanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? The future of work for me is working locally, but on a global scale. I joined Either one or both of them are behind this? Yes. Pangalawa, as I've said, pagka lumalim ang investigasyon nila doon sa mga taong involved. Kasi may sinabi Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, every week may nagdi-deliver ng pera. So iniipon yun, binibilang, tapos nagdi-deliver kami. Almost 3 times a week, may group chat kami. So ang tanong ko sa kanya, saan nanggagaling yung perang yun? At ano yun? Sabi niya, Sir, hindi ko po alam. And he only mentioned at the time, Congressman Eric Yap. Kasi daw nagulat siya, 45 luggages having 48 million each. Ang question ko nga paano mo nalaman 48 million? May nakasulat daw, di ba? May post-it. Pero sinabi niya mismo, Sir, binibilang nakikita namin. Ngayon, sabi niya, Sir, yung isang bag na gayon, kasya ang 48 million. At siya rin ang nagkwento sa akin, medyo may edad na rin ako, ngayon ko lang nalaman, yung 1 million pala, 1 kilo. So 48 million ang weight? is ang weight. Exactly 1 So then kilo. 48 kilos would be 48 million, pero kailangan pa po lagay sa luggage yun. So Ilalagay sa madadagdagan luggage. po yung weight, no? Yes. And sinabi ko pa nga sa kanya napakabigat nun, Sarge. Hindi, may gulong naman po, sir. Pero yun, pag binababa nila, tinaakyat sa sakyan, doon nila binubuhat. Come to think of it, that would be quite heavy, sir. Kasi hindi ho ba pagka Yes. you travel, Yes. ang isang luggage 20. is about 23, hindi ho ba? 23 at max, 25. Tapos halos lagay na natin sa doble yon. Kasi kung 48, Yes. 48 kilos, plus the weight of the luggage, let's put it at 2 kilos or 3 kilos. Yes. It's almost the same, 51 kilos versus, mabigat po yun, doble halos. Napakabigat. Pero hindi naman daw nila kinakarga ng the whole time eh. May gulong yun, pinapagulong nila. Marami mga tanong ako sa kanya ng mga trivial questions. Sabi ko, Sarge, bakit nyo inaakit yung lahat? Lahat at lahat ng delivery nila, iaakit daw lahat, pag binilang na, ibababa naman nila. So yung 45 nabawasan ng 11 or 46 nabawasan ng 11, iaakit nila yun, tapos ibababa na naman nila. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, Sir, ganun ho talaga. Ganun ang kalakaran. So, at any given time, umaabot sila sa almost 12 to 20 people delivering and, delivering money. Accepting money is being done. So, yung dalawang tao, yung Teksay at saka yung Estrada, very critical na makuha yung dalawang tao yun. Kasi ang fear ko, Pinky, baka patayin yun. Sila kasi nakakaalam. Kung sino contractors ang nagdi-deliver, which is what was mentioned by Alcantara, nagbibigay sila kay Paul at kay Mark, at sila din ang nagdadala kay Saldico. You want this investigated because you feel either Zaldico or former Congressman Zaldico and or Congressman Martin Romualdez are behind this issue of saying that hindi ito yung pirma ni Attorney Espera. However, sir, in the ruling or the decision of the judge, Ikasiano Sison, meron din pong gusto siya na nakasulat ito. The order is that this is now being referred to the DOJ for further investigation. So gusto po ni Judge, si Manila RTC Executive Judge, DOJ, imbestigahan niyo ito. I quote, for further investigation and filing of appropriate charges against 1. Sergeant Gutesa. Number 2, and all other persons who used and or presented the sinumpaang salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only authorize to make it a public document.
in good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, well, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, sabi ko kadante, hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. So, in good faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So siya talaga nagpunta mag-isa? Yes. And exactly where, sir? Somewhere in Manila, merong may picture, pinakunan ko eh. I sent it to Senator Marcoleta, yung pinakita niya. Nakalagay pa nga doon 24/7 eh. Akala mo tindahan ng 7-Eleven eh. So, all I'm saying is, mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Kung sino pa yung nagsalita, siya pa yung iimbestigahan. Sino ngayon yung magsasalita tungkol sa flood control? Meron kang 19 na katao na sundalo na pwede magbigay sa'yo ng detalye kung paano dinideliver ang pera. Matatakot na lahat yan. Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun eh. Na-cure na yung oath niya when he went to the Senate. So it's not so why would he fake it? What about this, they say, this Latin saying, falsis in uno, falsis in omnibus, which is false in one thing, false in everything. Yes. Ibig sabihin, for those who do not really buy this salaysay of Sergeant Gutesa, kung nagsinungaling ka sa isa, posibleng That's right. may problema din yung credibility mo sa iyong sinumpaang salaysay. I hope we have that part of, binalikan ko po kasi yung naging salaysay, hindi salaysay, yung pag-introduce ni Senator Marcoleta kay Sergeant Gutesa to prove that Sergeant Gutesa said siya talaga yung, well, it was his signature and he did have this notarized. If that's ready, let's play it.